Isang magandang balita nga para sa Gilas Pilipinas, ang pagiging eligible ni QMB o Quentin Milora Brown para maging local sa Gilas Pilipinas. Ito ay dahil sa kanyang pagpupursigi sa pag-a-apply sa FIBA para maging local at makapaglaro sa Gilas Pilipinas. Dahil dito ay expected na magre-retired si Japet Aguilar sa Gilas Pilipinas dahil sa pagiging eligible ni QMB at papalitan niya ito sa spot bilang forward center. Kasama sila AJ Edu, Kai Soto at si Angelo Kwame na possible din na maging local sa darating na 2026 dahil sa 10 years residency nito sa Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas nga ay magkakaroon ng all-time big frontcourt na lineup dahil si QMB ay may height na 6'10", si AJ Edu naman ay 6'10", si Ange Kwame naman ay 6'11", at si Kai Soto naman na pinakamatangkad sa apat na may height na 7'3". Ang posible rin na maging power forward sa apat na yan ay si QMB at si Kai Soto. Dahil silang dalawa ay parehong may 3-point shooting at mid-range shot, isa pa ay isa rin silang versatile player. At posible naman na maging tandem nila bilang center, sila AJ Edu at Ange Kwame, na parehong elite defender inside the paint at parehong kayang umiscore sa under the basket. Kung magiging healthy naman si Kai Soto next year, ay posible na rin na magre-retired na sa Gilas si Junmar Fajardo para sa pagpasok ulit ni Kai Soto sa Gilas lineup kasama si QMB. Dahil dito ay makakabuo na ng young core players ang Gilas Pilipinas para sa mga susunod na tournament nito. At isa na dito si Kevin Kiambao na maganda nilaro sa FIBA Asia Cup 2025. Matapos magpakita ng pagiging shooter mula sa 3-point line at kayang umiscore sa mid-range at inside the paint. At lalo pa madedevelop ang player na to dahil sa katatapos lang na instant nila sa FIBA Asia Cup ay agad lumipad ito papunta sa kanyang mother team sa KBL para mag-training at maghanda sa pagbubukas ng panibagong season nito. Susunod naman ay si Dwight Ramos para naman sa pagiging floor facilitator nito at scoring na rin. At si QMB at Kai Soto naman para sa stretch big, AJ Edu at Ange Kwame naman para sa inside defense. Dahil dito hindi na posible na mapagod si Justin Brownlee sa offense at defense dahil may mga katulong na to sa kanilang possible lineup sa 2026 at kung magiging healthy ang mga ito. Ang susunod na laban ng Gilas Pilipinas ay sa darating na November para sa FIBA World Cup Qualifiers kung saan ang Pilipinas ay napapabilang sa group of death matapos makasama ang Australia at New Zealand sa kanilang bracket. At sa muling paghaharap ng Australia, New Zealand at Gilas Pilipinas, dito natin makikita kung nakapag-adjust ba ang Gilas Pilipinas sa kanilang mga lapses o pangit na nilaro sa kanilang paghaharap noong FIBA Asia Cup. Dahil sa pagkapanalo naman ng China kontra sa New Zealand sa semifinals at natalo lang sa finals ang China kontra sa Australia via 1-point lead, ay tila na pag-iiwanan na ang Pilipinas. Dahil ang team ng China na pinadala sa FIBA Asia Cup ay mga young players pa at kanilang dinedevelop at hindi pa ang kanilang mismong Team A na pambato nila sa mga bigating tournament at wala pa itong kasamang import o naturalized player. Pero nagawa nila na manalo sa isang powerhouse team na New Zealand at muntikan pa natalunin ang undefeated at 2 times FIBA Asia Cup champion na Australia.